Hi guys! Good day! How are you? Welcome to my channel. Thank you nga po pala for subscribing at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to my channel para ma-update po kayo sa mga video yung i-upload ko. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon kung paano ipapropagate itong tinatawag nilang Zanzibar Gem o kilala bilang welcome plant. So, may tatlong variety po ata ito. Ito yung variegated na welcome plant. Meron din yung regular na yung green lang po. Tapos yung black na welcome plant. Yun yung mahal yung black. So, wala pa ko nun. Ito yung marami kami dito. Welcome, variegated welcome, and the regular welcome plant. Kung napapansin po ninyo, halos ng mga petiole nito ay bago po. Maliban lang po sa isang ito na ito yung titirang luma. Dahil nga sa sobrang sunod-sunod na pag-ulan, laging basa yung lupa niya. Yun po yung ayaw na ayaw ng tanim na ito. Kaya marami sa kanyang petiole ang nasira. Ayun, kaya tinanim na lang. Pero may tumubong mga bago. So ito na to sila. May kamahalan na din po sa market itong, lalo na itong variegated welcome. Aside po doon sa black, yun talagang pinakamahal. Pero itong variegated, tumaas na din po yung kanyang price. So, kapag may mga stem po na ganito, pwede po nating i-propagate ito para hindi po masayang at pwede nating ibenta. Napakadali lang naman pong i-propagate itong tanim na ito, both sa tubig po at tsaka sa soil. So, pwede po yung stem niya, cut lang natin yung stem niya. Pwede rin po yung kanyang dahon, ilagay lang natin sa tubig. Pwedeng direct sa soil, kaya yung stem sa tubig or sa soil din po. So, napakaraming ways na pwede nating maparami itong welcome plant o Zanzibar Gem. Isa po ito sa mga tanim na napakadaling i-propagate both in water and in soil. Kagaya din po ng Sansevieria, yung snake plant. So, hindi po ito sensitive. Di kagaya nung watermelon peperomia. Yun po, sensitive po talaga yun. Na-try ko po yun. So, itong Zanzibar na ito, madali lang po talaga. Sa pag-aalaga naman po ng tanim na ito, pwede po itong ilagay sa low light. Pwede rin po siya sa direct sunlight. Pero pag sobrang mainit po yung panahon, pwede rin pong masunog yung kanyang dahon. Pero nakakaya naman po niya yung direct sunlight. Iwasan din po natin yung laging pagdidilig sa tanim na ito. Kasi yun po talaga yung ayaw na ayaw nito. Yung laging nababasa yung kanyang soil. Hintayin po muna nating mag-dry yung kanyang soil bago po tayo magdilig ulit. This is good for indoor, pwede rin pong outdoor, pero pag may mga alaga po kayo at may mga bata po sa loob ng bahay, poisonous daw po ito lalo pag nakakain, na-intake po. So, dapat ilagay po natin sa area na hindi po naabot ng mga bata o ng mga pets. At huwag din po natin kalimutang magugas ng kamay pagkatapos po nating humawak o magtanim nito. Yan, so pwede lang po yung dahon, pwede rin yung stem na ilagay po natin sa water. Then, mag-change po tayo ng water every week. And, hintayin na po natin hanggang magkaugat po ito. So, ito naman po yung itatanim natin sa soil. Ang lupang ginagamit ko po ay magkahalong garden soil at saka rice hull. So, hindi po pure na lupa lang.
After a few months, so ito na po yung ating Zanzibar Jam. Nagkaugat na at mayroon na ding panibagong sibol. Ayan, para siyang golden welcome plant. Pero pag magmamature po yan, mag-change po yung color. At ito na din po yung ating water cuttings. Nakikita nyo po, may mga bagong sibol na din. Ayan. So, pag ganito po, pwede na nating ilipat sa soil, sa pots. Ayan, may mga ugat na po. Okay, thanks for watching po. Hanggang sa muli. Sana mayroon po kayong natutunan sa ating video ngayon. Goodbye!